Kath, bakit nga ba naglasing? Post ni Alden may patama or may pahiwatig kay Kath mga kasembreros. Tapos si John Valde at saka si Kath spotted magkasama. Maraming items ang nakapaloob sa ating vlog ngayon mga kasembreros. So unahin ko itong pinost ni Alden na mga na mga brands and endorsements niya mga kasus. Grabe, masabi ka na lang na paambon ng blessings kay Paps mula kay Paps Alden mga kasembreros. Pinost niya dito yung kanyang mga endorsements mga kasembreros. Ito po ay parang pinost ng kanyang fandom na Alden Trend SOFC, so parang something like that, no? Alden Trendsetter Official Fans Club yata ito mga kasembreros. So pinost ng Alden Trendsetter Official Fans Club, tapos pinost or nirepost na rin sa kanyang Instagram mga kasembreros. So dito of course yung kanyang CDO, yung kanyang white flower, yung kanyang ribisco, yung kanyang mga yung sa frutas, no, of course mga kasembreros. Yung sa BDO, yung sa kanyang Alpha Pro Dog Food, ano ba dito, yung sa bench niya mga kasembreros, no, andito rin po, no, mga kasembreros. Grabe, talagang bumabaha dyan, May pa lang mga kasembreros. Yung Honda Giorno, no, andito rin po of course mga kasembreros. Pinost na rin po or nirepost na rin mga kasembreros. Grabe, no, yung dito yung division of labor, kasi sometimes di ba hindi rin naman tututukan ni Alden yung kanyang mga brands na kunwari maggagawa ng artwork tulad nito ba, no, ginagawa ng mga fandom ni Alden mga kasembreros, no, ng A-team community niya na na gumawa sila ng parang artwork ng kanyang mga endorsements, tapos ni-repost na lang ni Alden. So grabe yung, alam niyo yung pagiging dito, collaboration, hindi siya collaboration, parang tulong-tulong, something like that, no, cooperation mga kasembreros. So ganun po siya. So meron dito frutas, lemonade, no, tapos ang BYD mga kasembreros ay na-post din po, no, ng Alden Trendsetter. So marami pang iba. Ito lang yata yung parang na-highlight ng Alden Trendsetter. Kasi nga ang BDO yata ni Alden pa nasali dito eh. Oo. So parang na-highlight lang ito ng ng Alden Trendsetter mga kasembreros. Meron pang Tide, may BDO of course, yung kanyang Cylon tire, kung ano pa siya sa Cylon tire mga kasembreros. Special and clear bases, wala pa, hindi pa nasama dito. May ano pa ba, so yun, basta yun po siya mga kasembreros na yung na-post ng Alden Trendsetter. Tapos kahapon na-recall na, grabe nakaka-touch ito mga kasembreros, yung sinabi ni Alden na yung dati sabi niya na hindi siya fans lang, hindi siya supporters lang mga kasembreros yung tawag sa mga fans or sa mga supporters and so on mga kasembreros. So nagbigay siya ito ng emphasis na sobrang lalim nito na mamaya na papahingin natin mga kasembreros. Sabi niya, the whole showbiz industry revolves around the fandom. So speaking of fandom, di ba? Yung sabi kanina na yung Alden Trendsetter, gumawa sila tapos nirepost ni Alden mga kasembreros. So sabi niya, the fans spend money. Sabi niya dito, the fans wake up early and line up to concerts, premiere nights, spend money to be with you in different parts of the local scene and even international. So why not give them premium? So ito yung sabi niya na premium, no? They deserve it. They deserve to be highlighted. They deserve to be recognized. Kasi kung wala pa ang fans, wala pa ang showbiz industry. Tama, no? Kung walang manonood, di ba? Kung walang support mga kasembreros. So sabi niya, they make showbiz industry foster mga kasembreros. Sana po with this kind of like this events or these events that we're having, let's involve them. Kasi grabe, no, yun yung purpose pala mga kasembreros, no, parang every activity, yung mga major events for example, talagang in-involve ni Alden yung kanyang mga A-team community members na like yung sa frutas nga, di ba? Andun sina Leia, andun sina Mumay and other A-team members and the fans mga kasembreros. Kasi
pag may mga games, di ba? Parang doon yung ano, parang tropa-tropa na lang mga kasamares yung kanilang bilangan sa isa't isa because close na sila mga kasambreros. So ito po yung time na nag-promote sila ni Julia Montes ng 5 breakups in a romance at mga kasamares, no? 2023 pa ito. So na-recall lang ng fan kagabi or ng admin kasi nga parang May 8, 2023. May 8, 2023 itong parang na-post niya. So na-recall niya mga kasambreros. So yun po, no. Try kong play ito mamaya ha para pakinggan niyo po. Tapos bumaba ulit, no, ng 100,000 yung followers ni Kat from 20,300,000 hanggang naging 20,200,000 na lang siya mga kasama. So tama nga kasi may nabasa rin ako mga comment na kahit mga international actors and actresses or Hollywood celebrities, mga kasambreros, ay nabawasan din yung kanilang mga Instagram followers, mga kasambreros, kasi nga ay clean up or purging or maintenance ng Instagram, mga kasambreros, para tanggalin ang mga robots, no, sa mga accounts ng mga Instagram owners or Instagram account holders, mga kasambreros. So yun pala yung purpose nila. So ngayon ko lang nalaman mga kasambreros na gano'n. So bumaba siya. So hoping na last na yan, no? Dami pala mga robots na sana last na yan. Siguro madami accounts lang yung iba. Kasi yung gumagawa, for example, gumagawa sila ng dami accounts tapos magpa-follow sila sa ganito and ganyan, mga kasambreros, no? So yun po yung tinatanggal ng ng maintenance team ng Instagram, mga kasambreros. Tapos yung Cream Silk kahapon nag-post sila ng bagong video ni Kat. Actually hindi siya bago. Yung yung beauty con niya ito, or parang fan meet niya sa Cream Silk nung mga nakaraan pa. Tapos na-repost nila kagabi. Tapos highlight nila dito yung yung paggamit ni Kath ng Cream Silk nga, mga kasambreros. So yun, sabi niya dito ay parang gumagamit siya ng Cream Silk dahil nga sa line of work niya, mga kasambreros, ay kailangan ng treatment or pag-aalaga rin sa kanilang or sa kanyang buhok, mga kasambreros. So yan, mamaya pa-play ko rin po ito. Na-recall lang nagtataka ba parang na-recall ng Cream Silk, mga kasambreros, kagabi yung video na ito ni Kath, mga kasambreros. Tapos speaking of recall, May 8, 2025, no, last year, mga kasambreros, pala itong pagkikita ni na Alden at saka ni sino nga itong Tom Cruise, mga kasambreros, sa Korea, no? Parang premiere yata ng pelikula ni Ethan. So Ethan meets Ethan, mga kasambreros, no? Si Tom Cruise ng The Mission Impossible. So parang Mission Impossible, parang last niyata niya ito na pelikula or segment or sequel ng The Mission Impossible, mga kasambreros. Kasi ever since I see Tom Cruise talaga ang bida rito, mga kasambreros. So wala siyang audio. Ethan kasi ang pangalan dito ni Tom Cruise eh. Pero grabe ang kulit dito kasi nga parang mas matangkad pa si Alden kaysa kay Tom Cruise, mga kasambreros. So ang cute kasi pangalan niya Ethan. Tapos pangalan din ni Alden sa Hello Love Goodbye, Hello Love Again, Ethan. So parang ang cute talaga ng tagpo nilang ito, mga kasambreros. So yun, na-recall lang ng isang admin kagabi kasi nga May 8, 2024 yung pagtatagpong ito ni Ethan at ni Ethan, mga kasambreros, Tom Cruise at saka ni Alden Richards, no, sa Korea. Tapos isa sa mga major items natin, kasama ni Kath, si John Valdin, no, nag-post dito si actually parang si Naybara yata yung nag-post dito, JV and KB. So parang inayusan yata ni John Valdin ito si Kath, mga kasambreros, no,
Tapos ay may ginagawa. Parang ito yata yung sa ano niya, sa Someone Someday niya na outfit mga kasombreros kahapon ang pinost natin sa vlog din po natin, no, na sabi nga natin ay parang patapos na yung shoot or taping ng Someone Someday mga kasombreros. But correct me if I'm wrong, no, kasi si John Valley naman talaga ay kuya at saka ito yung isa sa mga main members niya ng glam team niya mga kasombreros, si kuya niya John Valley. So ito po ay kasi naka-white tapos yun na ano ni John Valley mga kasombreros. So hindi niya ito parang yun. So si Kath kasi ay parang siya lang yung ano, parang si John Valley parang loyal lang siya talaga kay Kath mga kasombreros, hindi parehas sa ibang mga studio na may ibang inaayusan, pero si John Valley ay personal niya talaga na hairstylist mga kasombreros and part ng kanyang glam team, no, mga kasombreros. So talagang nakakatuwa, no. So ito po ay part ng kanyang parang ano lang siya, na parang glimpse lang na nagpa-picture sila ng outfit mga kasombreros ni Kath. Tapos ang Love Siargao nag-post yung admins dito mga kasombreros ng mga pictures, no, parang photo di ko lang, parang part yata ito ng kanilang ano, part ng kanilang part ng kanilang mga pictures na ipa-flash mga kasombreros sa promo ng ng Love Siargao mga kasombreros. So dito ay kasama of course si Alden, Nadine, si Kailin, si Gab Lagman, si Kim Jisoo, at saka si Christopher Diwata, si Miss Garlic ba ito, tapos si Adrian Lindayag mga kasombreros. So wala yata rito si Colleen Garcia, no, mga kasombreros. Pero yun po ay part yata ito ng ano. Merong isa rito na nakaupo siya or nakaupo sila mga kasombreros. Tapos yung isang ay sa gilid sa beach mga kasombreros. Yung isang picture dito naka-white sila. Nakaupo naman sila dito. Parang gumagawa rin sila ng ano. Pwedeng gumagawa ng eksena or something like that mga kasombreros. So may time na nakaupo sila dito. Parang nagbibigay siguro ng instruction, no, ang production staff mga kasombreros dito sa kanila. Tapos next, so yun, si Kath pala ay di ba kabilang siya sa listahan ng most beautiful faces sa buong mundo ngayong 2026. So most beautiful woman in the world, nominated siya, no, one of the nominees mga kasombreros sa Pilipinas. So nakita ko dito parang nag-iisa lang si Kath na representative ng Philippines mga kasombreros. So South Korea, Jang Wan-yung. So yun, nakita ko lang dito, no, sa shinare kagabi ng isa sa mga admins mga kasombreros. So itong ano pala, itong dito, most beautiful woman ay hindi rin pala basta-basta, no. Kasi yung mga kalaban mo sa ibang bansa ay malakas din talaga yung kanilang mga dating, no, at saka may hatak din sa mga audiences. Nakita ko yung ano dito, yung article, sabi niya most beautiful woman in the world 26, the global conversation around most beautiful woman in the world 26 continues to draw major attention not only from fans but also from fashion editors, entertainment media, and pop culture observers. In today's digital era, beauty is no longer judged purely by facial features. It's shaped by confidence, presence, personal style, and how someone's image resonates across cultures. So yun siya, parang may mga advocacies din pala, no, ang dito, ang patimpalak na ito or competition mga customers. Tapos isa sa mga major items natin, hindi ko lang alam kasi sabi dito parang naglasing parang naglasing daw si Kath mga kasombreros. Nagsisirculate kasi ito online yung picture. Actually meron akong dalawa dito na na-capture. Yung picture ni Kath, ni Liza, ni Nadine, ni Julia Barreto at saka ni
Kasama nga dito si Maine Mendoza eh. Tapos ang sabi dito, yung sa likod niya natatawa ako dito, relapse bar. So, pinapost ito ng mga admins not knowing na edited pala ito mga kasombreros. Parang AI generated no yung picture na ito na kung saan ay dito pa kasi Maine Mendoza oh. So dalawang pictures yung nakuha ko dito na shinare ng mga hindi ng mga admins yung iba random fans. Tapos yung isa ay shinare din po ni Naybara Lopez mga kasombreros. So kung nagulat ako na ba't parang na-enhance, parang nag-iba na yung mga tao. Iba na yung mga damit. Kasi tingnan nyo, yung isa-isa naman ay umiyak pa si Catherine dito. Tapos, tapos si Min Mendoza naman ay pinapakita niya sa kanya yung cellphone na kunwari broken-hearted. Tapos nagtataka ka kasi si Nadine Lustre andito. Di ba si Nadine Lustre nasa taping. Tapos si Liza Soberano andito rin. So, yun, edited pala yung picture nito. Palagay ko yung original picture nung finish natin yung nakaraan na na magkasama lang si Nadine at saka si Kath at saka yung isang tao na hindi ko nakilala, no? Tapos, inedit nila mga kasombreros na sinama dito si Maine Mendoza, sina Liza, at saka si Maine Mendoza andito na rin mga kasombreros. So, nakakatawa kasi di ba parang totoo na siya mga kasombreros. So, nevertheless, kung ikaw ay talagang magaling kumilatis sa mga pictures and alam mo yung kwento ay hindi ka agad maniniwala mga kasombreros na ito po ay edited lamang na picture. Kasi ngayon talagang marami ang napapaniwala ng mga mga edit mga kasombreros. So, akala mo ito totoo, hindi pala mga kasombreros. Nakakatawa kasi parang umiyak pa si Kath dito. Tapos may mga chichirya at saka inumin sila mga kasombreros. Tapos ang kulit tapos si Liza, red horse. Ay nako po. So ito pa hindi totoo mga kasombreros. Ano ba itong mga taong to? Nag-share ng mga tao dito ng mga pictures na hindi naman pala totoo, no? Pwedeng kasuhan to mga to, no? Kasi nga kapag nagkakalat ka ng fake news about sa government, talagang kakasuhan ka talaga mga kasombreros. So ito rin na yung mga pinapakalat nila. So nagulat ako na parang ba't iba-iba na yung picture, iba-iba na yung mga tao, tapos ganito ganyan. Andito na si Min Mendoza. Ay nako po. Ayan na yung mga taong ito. So pero yun po, ito po ay fake or edited lamang mga kasombreros. Nalarawan no na parang pinaglaruan na lang ng mga ng mga fans mga kasombreros or especially ng mga admins na kung saan ay inedit or enhance na lang ang mga larawang ito mga kasombreros. Tapos isa sa mga major items natin pa may patama ba itong post ni Alden, no? Mapahiwatig kay Kath. Sabi kasi niya dito, sometimes you need to thank God for what didn't happen. Thank Him for the things He stopped that you knew nothing about. So, parang yung mga bagay daw na hindi mo nakamtan or hindi na ibigay sa'yo ay dapat rin pasalamatan natin mga customers or mga bagay na hindi nangyari. So, ano ba yung hindi nangyari, no? Yung inisip natin na tao dito na magkatuluyan si Kath at Alden. Hindi pa naman huli ang lahat, no? Para sa akin, they're just enjoying their single era mga customers or their singleness era. So, sabi niya, thank Him or thank God for the things He stopped that you knew nothing about. So, parang hindi na inalaw ng Diyos na mangyari ang mga bagay-bagay para, alam mo yun, para sa ikabubuti rin natin mga kasombreros or kay Alden na kung saan siya nga ay nag-share ng ganito. Nagulat niya ako kasi which is tama naman, generally speaking at spiritually speaking mga kasombreros, yung mga bagay na hindi nawala or hindi pinintulot ng Diyos ay pasalamatan din natin mga kasombreros. Kasi alam ng Diyos yung mas alam ng Diyos yung nakakabuti sa atin at hindi, no? So kung kaya sometimes He doesn't allow anything to happen or hindi niya inaalaw na mapasa atin yung bagay or yung tao para hindi tayo masaktan or para sa ikabubuti rin natin at ng taong iyon mga kasombreros. So di ba parang naging papadyak na ako dito sa radyo mga kasombreros. Pero yun po yung totoo, no? Sometimes hindi natin yung ganito, ganyan, pero hindi inalaw ng Panginoon because
alam niyang ikakasira mo at saka hindi mo ikakalago mga kasembreros. So parang ganoon no yung sinasabi dito ni Lord at ni Alden mga kasembreros. So yun, lahat naman tayo dapat magpasalamat no, pero medyo naisip parang ba't parang may patama or pahiwatig ito kay Kath mga kasembreros na hindi pa nangyari no, pero ano natin na soon ay magkakaroon din ng project. No, kahit di na sila magkatuluyan sa totoong buhay, sa atin na magkaroon sila ng project ulit mga kasembreros. So yun po no, kasi hindi natin pwedeng diktahan ang puso ng Kath din mga kasembreros. Pero dito tayo bilang fans no, bilang supporters lamang mga kasembreros. Tapos last item natin, prayer item no ni Alden mga kasembreros. Maraming salamat at marami siyang shinare no, especially itong panalangin niya. Sabi niya, Dear God, when the fear of the future tries to take hold of my heart, remind me that you are the God of today, tomorrow, and forever. You hold time in your hands, and nothing that happens is outside of your awareness. When I start to worry about how things will work out, or bring to mind every moment you've already seen me through and every prayer you've already answered. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang ganda nito, no? Hebrews chapter 13, verse 8 yan mga kasembreros. Help me or help Alden to rest in the truth that you are faithful. Calm my anxious thoughts and steady my heart with the peace or with your peace. I trust that what lies ahead is in your capable, loving hands. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden, no? Talagang he ended up with a prayer mga kasembreros dito sa kanyang pinost sa kanyang social media. Alright, so yan lang actually sa ating Kath items ha. Replay ko po itong sinabi ni Alden dito about fans mga kasembreros. And of course, itong kay Kath mga kasembreros sa kanyang Cream Silk event. Tapos, pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Huwag nating sabihin na supporters, fans, quote-unquote lang. Supporters lang yan. Fans lang yan. The whole showbiz industry revolves around the fandom. Dahil the fans spend money, the fans wake up early and line up to concerts, premiere nights, spend money to be with you in different parts of the local scene and even international. So why not give them premium? They deserve it. They deserve to be highlighted. They deserve to be, recognized. Kasi kung wala po ang fans, wala po ang showbiz industry. Because they make the showbiz industry foster. Sana po with this kind of, like this events that we're having, let's involve them. Kasi kanino po ba natin binibenta or kanino po ba natin to ginagawa? It's for them, it's for the fans. So isama natin sila sa buong journey. Sa buong journey ng paggawa ng magagandang konsepto ng mga teleserye, pelikula, or anything. Just because they are the ones who will bring it to life. So, dapat mahalin po natin yung fans more than how much we love our craft. Yun lang po. I need protection. With my line of work, sobrang exposed for curling iron, blow drying, different hairstyles every day. But I cannot imagine not pampering myself with Brazil fair wizard treatment. My hair feels like renewed, refreshed, right? Like an extension of yourself. It's like a representation of yourself. So might as well make it nice and healthy. Take care of it just like how you take care of your body. Sobrang cute ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Niebe sa Tag-init. Proverbs chapter 26 verse 1, As snow in summer and rain in harvest, so honor is not fitting for a fool. Napakaganda ito mga kasembreros. Although medyo mamamalo tayo dito ng konti, no, mga kasembreros, kasi may isang tao dito na may isang tao na din-describe si Haring Solomon mga kasembreros, sa mga taong hangal or mga taong fool mga kasembreros.
So, saan tayo nakita ng snow sa tag-init mga kasembreros? So, pag summer, di ba tag-init talaga yan, no? Kumbaga pa mga kasembreros. So, as snow in summer and rain in harvest, so honor is not fitting for a fool. So, din-describe niya dito or ikinumpara mga kasembreros, inihambing niya dito yung isang taong hangal na hindi po karapat-dapat yung karangalan sa mga taong hangal, sorry po sa mga terms ko, sa mga taong hangal. Kung mapahangal na nga sila, bakit nyo pa sila pararangalan? So parang ganoon ba mga kasembreros? So kagaya din ng snow or ng niebe, no, ng yelo mga kasembreros sa summer tag-init at saka ulan sa tag-ani mga kasembreros. Kasi pag tag-ani talaga mga kasembreros, napakahirap po talaga mag-ani kapag umuulan, no mga kasembreros, kasi yung iba talagang anihin na lang yung palay ay mababahaan pa. So, ayaw natin ng ulan mga kasembreros at saka mahirap mag-ani or mag-harvest kapag umuulan mga kasembreros. So, kagaya daw ng ganoon ay para daw tayo naglalagay ng karangalan sa isang taong hangal na hindi dapat tinutularan. Kasi bakit mo naman tutularan ng isang taong hangal, di ba? Ay hangal nga ang taong ito. Sorry po sa mga term mga kasembreros. So, the verse of Proverbs 26 verse 1 carries a vital message about discernment and regarding honor and those who deserve it. So, yung honor kasi may pinagpipilian yan eh. Ang tao may dangal. Yes, we have morality. No, meron tayong moral mga bilang mga mortal beings. Being human beings mga kasembreros. So, meron tayong dangal. Kung kaya ang tao kapag namatay, talagang ibuburol, na may iiyak na family, may dadalaw na family, may decency mga kasembreros at morality ang tao. So, ganun po siya. No, kapag namatay ang mga langgam, yung mga ants, mga kasembreros, ay hindi kagaya ng tao because we are the most special creation of God. So, as simple as that, mga kasembreros. So, however, kapag bigyan mo ng karangalan daw yung tao, parang mali na nga yung ginagawa niya, pararangalan mo pa. So, parang pang tinotolerate yun mga kasembreros. So, mali yung ginagawa niya, tapos tinutularan pa ng iba, at saka binibigyan ng parangal. So, ano yung mangyayari in the end, no? So, kung hindi siya dapat niya noon. Kung sarcastic, no? Or tsaka ridiculous yung mga kasembreros kapag ganoon yung gagawin natin sa isang taong hangal. Just as snow in summer feels out of place, or rain during the harvest can bring distress to farmers, so it is inappropriate to honor those who lack wisdom or understanding. So, ganun siya. No, kagaya na mention ko, parang out of place siya ba? Parang hindi siya akma, no? Ganun siya. Inappropriate siya mga kasembreros na merong snow sa tag-init, tapos ulan naman during harvest mga kasembreros. So, which is definitely pahirap sa mga farmers na kagaya namin mga kasembreros kapag umuulan, kapag aanihin na yung mga palay, or kapag basta no, inappropriate siya. Tapos kapag nagtanim ka naman, naging El Nino. So, yun siya mga kasembreros. So, ang Diyos naman sa awa ng Panginoon ay sa inahaba-haba ng panahon nga hindi umulan, ay talagang umulan ng mga kasembreros. So maraming salamat sa Diyos because He sends rain sa earth mga kasembreros. The fool in biblical terms is someone who consistently acts against wisdom and truth. This verse teaches us about the importance of proper recognition. It gives us insight into how we should align our actions and our honor with those who truly deserve it. So may mga deserving lang talaga ng mga kasembreros. Kumbaga pa, ang mga taong ayaw makinig ng salita ng Panginoon kapag sinasabihan mo, after na napagsabihan mo at na-sharean mo ng 3 beses, tapos isinuka niya talaga yung truth, no? Kasi ayaw talagang makinig, ay hayaan na natin, no? Huwag nating pilitin mga kasembreros. Kasi nga kapag ganoon ay susuka lang din naman niya, no? Parang siyang inappropriate nga mga kasembreros. Examining the key parts of this verse helps us appreciate its full meaning. The phrase "as snow in summer" conveys an image of unnatural occurrences. So yun nga, niebe nor yellow sa summer mga kasembreros. So when we think of summer, we often envision warmth, sunshine, and growth. Snow does not fit into that picture. Likewise, the idea that honor would be placed upon someone who is foolhardy interrupts the natural order. It offers a straightforward message. Honor requires merit and not anyone is worthy of it. So, grabe no, ang ganda. Honor requires merit and not everyone is worthy of it. So, ganun siya mga kasembreros.
hindi siya kumbaga pa hindi siya appropriate mga kasembreros kasi nga yun na, no? Talagang hindi siya nararapat. So yung mga lessons na dapat natin matutunan, napakahalaga po nito mga kasembreros, no? Mga lessons na dapat natin matutunan dito sa Proverbs 26 verse 1. Number 1 is discernment in relationships. We learn from Proverbs 26 verse 1 that we must exercise caution when choosing whom to honor. Discernment helps us identify individuals whose lives reflect wisdom and integrity. Wise choices in relationships lead to healthier interactions in a supportive environment that benefits us all. So, ganun siya, no? Kailangan maging wise tayo, na maging maalam tayo when it comes to relationships. Especially kapag pumipili na tayo ng ating mga partner sa buhay, no? Yung mga pangasawa natin, kung sino yung gusto natin kaibiganin. So, mahalaga yun mga kasers kasi kung ikaw isang Kristiyano tapos magiging asawa may hindi Kristiyano, so talagang parati kayo mag-aaway when it comes to faith and belief mga kasembreros. Not unless invite mo siya sa church tapos magbabago yung tao, magiging believer din siya ni Kristo, magiging follower din siya ni Christ mga kasembreros. So winning din po ang tawag doon. Pero not all the time ganun kasi yung case, no? Lalong-lalo kapag matigas yung puso ng partner mong lalaki or napupusuan mong lalaki or babae mga kasembreros. So talagang magkakaroon kayo ng gap or ng discussion parati, no? Sa inyong relationship. So yun, talagang it's really important na magiging cautious tayo at maingat mga kasembreros kapag nagbibigay tayo ng karangalan. So kahit na hindi sa kahit na hindi sa mag-asawa no mga kasembreros, di ba sina Sir Alden ay meron silang tinatawag na Hero for All, no, na campaign mga kasembreros na magpaparangal sa mga namumukod-tanging Pilipinong bayani mga kasembreros sa present generation. So magugulat ka na lang na kung ilalagay nila doon na honor or na pararangalan nila ay yung mga taong wala namang ginawa na kabayanihan, di ba? So parang ganoon siya mga kasembreros. So number 2 na lesson na dapat natin matutunan ay value the true honor. So the value of true honor. So may tunay kasi talaga na karangalan mga kasembreros. So honor has tremendous value and we should reserve it for those who have may ginawa talaga yung tao. No, ganun siya mga kasembreros. By uplifting wise leaders and mentors, we help foster growth and morality within our communities. Our choices regarding who deserves our respect greatly affect both our lives and the lives of those around us. So yun siya, no? Damay-damay na kasi yun mga kasembreros. Kapag meron tayong proper perspective, proper belief, no, right belief mga kasembreros, at right faith sa harapan ng Diyos at sa tao, ay yung actions natin ay ganoon din po mga kasembreros. However, kapag hindi naman tama o na-misplace yung ating yung ating karangalan or the way we approach people na karapat-dapat at hindi karapat-dapat, ay nagkakaroon din po ng impact iyon mga kasembreros. Number 3, consequences of misplaced honor. So parati nating tatandaan na may consequences po yung hindi natin paglalagay ng tama, no, na honor mga kasembreros or parangal sa isang tao. The repercussions of honoring those who do not deserve it can bring about the negative outcomes. Bad influences can lead others away from wisdom and toward folly. Recognizing this enables us to take active steps to surround ourselves with wise individuals, thereby fostering an atmosphere in which growth and learning can flourish. So, ganun siya mga kasembreros. I-recognize natin yung mga individuals, mga kasus, kasi meron itong parang step din siya, no, para tayo po ay makapag-bring ng impact sa ating community at sa tao sa paligid natin in general. In closing, Proverbs 26:1 serves as a powerful reminder of how crucial it is to honor those who genuinely deserve it. So may mga deserving at saka hindi deserving kasi mga kasembreros. Parang ganito lang yan. May mga taong na-share ng gospel, may mga tao namang hindi tumanggap, may mga tao namang tumanggap. So ganoon siya because not everyone loves the gospel and not everyone believes the gospel, mga kasembreros. The lessons derived from this verse are not merely for ancient times. They resonate strongly with our lives today. By practicing discernment in our relationships and being mindful of whom we uplift,
we can contribute to culture the values or that values with wisdom and integrity. So, ang nangyayari kasi minsan, di ba, kapag yung taong mayabang, kapag pinaparangalan mo pa siya, kapag ina-appreciate mo pa siya, para mo na siyang tinatolerate, di ba, yung taong mayabang. Tapos, kapag mas lalo pa yung nagagatungan, so mas lalo pa siya magiging mayabang. So, parang ganun po yung ibig sabihin ng mga kasombrero. So, not everyone you praise, not everyone you you place honor, mga kasombreros. So parang sa isang classroom, di ba, hindi lahat honor, hindi lahat may top, mga kasombreros. Meron talagang piling-pili na deserving ng merits, mga kasombreros. Alright, sinabi po sa ating Word of God, ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at tamang perception or knowledge, mga kasombreros, when it comes to honoring and not honoring people. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you all.